Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Hinawakan ko ang kamay niya na laging gustong makawala sa akin. Pero tinitigan lamang niya ako sa malamig na mga mata. Ang mga mata niyang puno ng pag-ayaw at pagkamuhi ang nakapagpabitaw sa akin sa kanyang mga bisig. Patuloy ang pagpatak ng luha ko, habang ang mga mata niya ay walang emosyon na nakatingin sa akin. Mahal na mahal ko siya. Mahal na mahal ko ang aking asawa ni si Ralph Fuentes. Ngunit kahit paano pa ang pagpilit ko sa pagmamahal na yon, hindi ko kailanman mapapalitan o mapapantayan ang babaeng nagmamay-ari sa puso niya. "You can't do this to me, Rolf. I know you can't." Pag-iling ko pa, habang ang luha ay patuloy ang pagbagsak. "Yes, I can. Kaya ko, Athena. Kaya kong iwan ka." Puno ng pait na sabi niya, "You're making me sick. And those stupid wedding? Pagod na ako. Pagod na. Sigaw niya sa pagmumukha ko. Our marriage was only for the sake of business. Yun lang yun. Si Ate Amara ang nais niyang pakasalan. But Ate Amara prefers to chase his fame rather than to get married. Hindi ako tunay na kapatid ni Ate Amara. Anak ako sa labas ng aking ama. Kinuha ako ni Daddy at pinatira sa puder nila. Ngunit hindi naging mabuti ang asawa niya na si Tita Amari at ang kapatid ko si Amara sa akin. Ginawa nila akong katulong sa puder nila. Isang katulong na walang laya. Nang ayawan ni Ate Amara ang kasal na inaalok ng mga Fuentes sa kanya, kaagad ipinasa sa akin ni Daddy ang responsibilidad na makasal kay Rolf. Bata pa lang ako nang maramdaman ko ang pag-ibig ko para kay Rolf. Ngunit masyado siyang malayo at hindi ko maabot. Pero sadyang mapaglaro ang tadhana. Hindi mo alam kung ano ang mga pwedeng mangyari. Paano kung ang dating asawa mo ay muling magbalik, ngunit wala itong maalala sa kahit na ano tungkol sa mapait ninyong nakaraan? Anong gagawin mo? Ano ang gagawin ng isang Athena Martinez sa taong nasa harap niya ngayon na walang maalala na kahit ano? Magandang araw sa lahat na masugid na tagapakinig ng mga kwento ni Angelina. Isa na namang panibagong kwento ang ibabahagi ko sa inyo, na tiyak na magbibigay ng aral, kilig at inspirasyon sa bawat isa. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like po ng ating video, paki-click din po ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Please, Rolf, ikaw na lang ang mayroon ako. Ayokong pati ikaw ay mawala sa akin. Pagmamakaawa ko, lumuhod ako sa kanyang harapan. Walang tigil ang pagpatak ng luha ko. Hindi ko kaya. Kaya hanggat may boses ako, para magmakaawa ay gagawin ko upang hindi niya ako iwan. Huwag mo nga akong dramahan, Athena. Alam mong si Amara ang gusto ko at hindi ikaw. You are so desperate. Paano mo nagawang sirain sa amin ni Amara? Hindi kita maintindihan. Akala ko pa naman, mabuti kang kapatid niya. Puno ng paratang niya sa akin. Umiling ako sa kanya habang umiiyak. She doesn't want to marry you. Mas pinili niya ang kasikatan kaysa makasal kayo. Pero nandito ako, Rolf. Kung hindi niya maibigay ang pagmamahal na nais mo, ako, kaya kong ibigay yung buong puso ko sa'yo. Umiiyak na sabi ko. Tinitigan ko siya sa kanyang mga mata. Kita ko ang sakit at pagkamuhi na itinatago niya roon. Bahagya itong natawa at napatingala sa itaas. Huminga ito ng malalim
at tinapunan ako muli ng nakakadiring tingin. No, you can't. Ang akala ay mabuti kang kapatid sa kanya. Pero ano tong ginawa mo? I thought you were going to stop this goddamn marriage. Pero hindi eh. Mas pinili mong ikasal sa akin at mamuhay sa impyernong kasal neto. Sigaw niya. Bumalot iyon sa malaking living room ng bahay. Para iyong isang apoy na tinutupok ang sakit na nararamdaman ko. Bawat bigkas niya ng salitang hindi niya ako mahal. Pakiramdam ko ay pinipiga ang puso ko ng sobra. Ngunit paano ko mapipigilan ang pagmamahal na ito? Siya na lang ang mayroon ako at pakiramdam ko. Siya ang makapagbibigay ng pagmamahal na nais ko. Tingin ko ay kung iiwan niya ako, hindi ko na kayang magmahal pa ng iba. Na kahit padurugin niya ng paulit-ulit ang puso ko, patuloy pa rin iyong pagmamahal ko para sa kanya. Wala akong nagawa na makita ko ang bulto niyang papaalis ng pintuan. Labis ko siyang iniibig at tingin ko ay hindi iyon maglalaho dahil sa ayaw niya lang sa akin. Ang pagmamahal ay puno ng sakripisyo. Ang pagmamahal ay hindi lamang sa pagbibigay at pagkuha nito. Isa sa mga bagay na naiintindihan ko nang maikasal ako sa kanya. 3 taon ko nang tinitiis ang hindi niya pagtugon sa aking pagmamahal. Pero dahil baliw akong nagmamahal sa kanya, ayos lang sa akin ang lahat. Ayos lang na hindi ako mahal niya. Ayos lang kahit na, the end of the day, sa akin siya at sa akin pa rin siya uuwi. Tumayo ako sa pagkakaluhod at pinulot kong muli ang sarili ko. Napasinghap ako at pinunasan ang luhang walang kapaguran. Inabala ko ang sarili ko sa paglilinis ng bahay. Ayaw niyang ginagawa ko ang mga bagay na ito. Lalo't may hinire naman kami na cleaning service tuwing linggo. Yun ang nag-aasikaso sa malaking bahay na ito upang maglinis. Ngunit dala ng nakasanayan ko na iyon noon pa. Hindi ko siya sinunod sa mga dapat kong gawin especially dito sa bahay. Natatapos ang maghapon ko sa iisang bagay. Ang mag-isip kung uuwi pa ba siya sa akin o hindi. Sa tuwing aalis siya, hindi ko mapigilang hindi mag-isip na baka tutuhanin niya ang kanyang sinasabi at tuluyan na ngang lisanin. Kinakabog mo ang puso ko habang nakatingin sa gate ng bahay. Hinihintay ang pagbabalik niya. Sa 3 taon, natiis ko ang lahat ng sakit ng ito. Palihim akong umiiyak. Palihim kong kinikimkim ang sakit. Pakiramdam ko nga ay manhid na talaga ako. Tingin ko ay nakasanayan ko na ang malamig niyang pakikitungo sa akin. Nawala ang mga negatibo kong iniisip na makita kong muli ang black Bugatti niya na papasok ng gate. Kaagad iyong binuksan ng guard sa ibaba. Kaya naman mabilis kong tinungo ang living room para sana salubungin siya. Pero katulad na minsan ko nang naabutan, lasing na lasing ito. Ang 2 botones ng white polo sleeve nito ay nakabukas. Kaagad akong lumapit sa kanya upang kunin ang bag ng laptop nito sa kanyang kamay. "Huwag mo akong hahawakan." Aniya nang iambak ko ang kamay kong kukunin ang bag. Kaagad kong inalayo ang kamay ko at mabilis nitong pinabalibag ang bag nito sa ibang direksyon. "Huwag kang umakto. Na mabuting asawa, Athena." Puno ng sarkasmong segunda niya. Pilit kong inuunawa na lasing lang siya, kaya ganito na naman ang lumalabas sa bibig niya. Kaya binaliwala ko iyon at umalis sa harapan niya upang kunin ang bag na binalibag niya sa ibang direksyon. "Lasing ka. Dapat inuna mo na lang ang magpahinga kaysa sa uminom." Wika ko at dinampot ko ang bag. Rinig ko ang bahagya niyang pagtawa sa sinabi ko. Tinanggal nito ang itim na blazer niyang suot at natira roon ang puting long sleeve polo shirt niya. Naupo ito sa malaking sofa habang tinatanggal ang ilang botones ng suot nito. "Ngayon, ginagawa mo ang mga bagay bilang mabuting asawa. Nagkita kami ng daddy mo after the business proposal." Lumapit ako sa kinaupuan niya at lumhod upang tanggalin ang medyas niya at ang suot na sapatos. Lagi ko itong ginagawa sa tuwing uuwi siya. Hindi naman siya nagrereklamo, kaya tingin ko ay ayos lang iyon.
He asked me to have dinner with your stepsister Amara. Maring wika naman ni Rolf. Napahinto ako sa pagitan ng pagtanggal sa pinakahuling medyas na suot niya. Tila ba nabingi ako sa aking kinauupuan. Talaga? Ginawa yun ng sarili kong ama? Mahinahong tanong ko. Pilit kong binubuo ang boses ko. Dahil kung iiyak ako sa harapan niya, tingin ko mas lalo niya iyong magugustuhan. Oo, ginawa niya. At masaya akong makita si Amara. She's beautiful as ever. Wika nito. Pumikit ako muli at hinilaan ang marahas ang suot niyang medyas. Oo, lasing siya. Lasing lang si Rolf. Lasing siya at hindi niya alam ang sinasabi niya. Magpahinga ka na. Alam kong pagod ka. Maikling tugon ko sa lahat ng mga salitang narinig ko at tumalikod na ako sa kanya. Yes, I am. And I don't know why I can get out of this useless marriage. Mariing wika naman ni Rolf. Tila napuno ako sa narinig ko. Kaagad akong bumaling sa kanya. Nahanap niya ang mga mata ko. Kita ko ang pagtatagis ng bagang niya. Tila sagad na sagad siya sa lahat ng ito. Sa tuwing makikita niya ang pagmumukha ko. Ginagawa mo ang lahat ng gusto mo. Kahit nakasal tayong dalawa. Yung mga panluloko mo. Pero wala akong sinabi na kahit na ano. Sa lahat ng mga kasinungalingan mo. Segunda ko. Naramdaman ko ang pag-iinit ng sulok ng aking mga mata. Nanlalabo ang paningin kong nakatingin sa kanya. Tumayo ito sa pagkakaupo at kinain ng distensya naming dalawa. Because you're not really my wife. You're my unwanted wife. Tandaan mo yan, Athena. Malakas na sigaw nito. Kasabay ng paglukob ng malaking boses niya sa living room. Ganun rin ang paglukob ng sakit na tila tumatagos hanggang sa aking dibdib patungo sa likod. At tila sumagad ang sakit na yun hanggang sa aking sistema. Tila isang laso na may matalim na unti-unti akong pinapatay. At hanggang ngayon ay hindi ko maunawaan kung bakit, Athena. Bakit? Marahas na sigaw ulit ni Rolf. Umiling ako, kasabay ng pagsinghap ko, upang patigilin ang lintik na luhang walang tigil sa pagpatak. Because I'm selfish. Makasarili ako, Rolf. Mas pinili kong itali kita sa akin kaysa makita kong masaya ka kay Ate Amara. Yan ang rason mo. She doesn't love you. And that's the truth. Ako, Rolf. Marahas niyang kinuha ang balikat ko, na ngayon hawak ng dalawang magkabila niyang kamay ang maliit kong balikat. Ramdam ko ang mainit na tensyon sa aming dalawa. Para sa akin, he's my everything but for him. Ako ang sumira ng lahat para sa kanya. Pero kahit na hindi niya ako mahal, nanatili pa rin ako sa relasyong ito. 3 taon, ayokong masayang yun. Nang kahit ako ay hindi lumalaban. Kung hindi niya magawa ang bagay na yun, ako ang gagawa ng paraan para sa aming dalawa. Hihintayin ko ang pagmamahal niya. Kahit abutin iyon na matagal na panahon, gagawin ko ang lahat upang matutunan niya rin akong mahalin. Anong kasalanan sa'yo ni Amara para gawin mo ang bagay na ito? Sigaw niya sa akin, halos lamunin ako ng matinding takot dahil sa higpit ng hawak niya. Pinagmasdan ko siyang mabuti. Pinagmasdan ko ang sarili kong asawa habang binibigkas sa harapan ko ang ibang pangalan ng babae. Nanghihina ang kamay kong inalis ang pagkakahawak niya sa akin at umiling. Wala siyang kasalanan. Nanghihina na sabi ko. Iniiwas ko ang tingin sa kanya. Iniiwas ko dahil sobrang nasasaktan ako para sa kanya. Pero bakit? Bakit? Hanggang ngayon iniisip ko ang pwedeng maging kasalanan ko sa'yo. Hanggang ngayon iniisip ko kung bakit. Iniisip ko kung bakit mo ako kinulong sa walang kwentang kasal na to. Mariing sigaw ulit ni Rolf. Dahil mahal kita, Rolf. Mahal kita. Ilang beses dapat kong ulitin o iparamdam sa'yo na mahal kita.
Umiiyak na sigaw ko sa kanya. Marahas niya akong binitawan. Tila napaso siya sa akin. Pumikit ito ng mariin. Tila nagpipigil. Hinihimas nito ang kanyang batok. Tila ba nawala ang alak sa kanyang sistema. Pero hindi kita nakikita bilang asawa ko, Athena. At hindi kita mamahalin katulad ng gusto mo. Dahil sa kasal na ito, puno ng kasinungalingan. At hindi ko na kayang tagalan pa ang kasinungalingang ito. Puno ng pait na sabi niya. Umiling-iling naman ako. Hindi. Hindi ko kaya. Ikamamatay ko ang oras na iwanan niya ako. Mahal na mahal ko siya. Hindi ko kayang mawala siya. Kung kailangan magmakaawa ako kay Ate Amara upang hindi niya sa akin bawiin si Rolf, ay gagawin ko. Huwag niya lamang akong iwan ng ganito. Nang ilakad ko ang paa ko sa altar patungo sa kanya, nakita ko na kaagad na siya ang makakasama ko habang buhay. Siya ang lalaking pinapangarap ko noon pa. Siya ang unang lalaking minahal ko at sa tingin ko, siya ang huling lalaking mamahalin ko na. Bawat espasyo sa aking pagkatao ay inilaan ko sa kanya. Siya ang unang lalaking umangkin sa akin. Ngunit siya rin ang unang lalaking dumurog sa puso ko. Labis na napagmamahal para sa kanya. Mariin siyang napamura. Malalakas na sigaw ang ginawa nito at umalis sa aking harapan. Nanghina ang mga tuhod ko at napaluhod sa malamig na marmol ng sahig. Pagod na ako. Ngunit hindi ako susuko. Para sa akin ang kasal ay sagrado. Ngunit para sa amin ni Rolf, ang kasal ay isang papel lamang na may nilagdaan na perma. Ngunit hindi nagpapatunay ng pagmamahalan. Araw-araw kong ginagawa ang lahat ng pwedeng gawin upang makuha ko ang atensyon niya. Ngunit lahat ng iyon ay tila walang epekto. Good morning. Kumain ka muna bago ka umalis. Nagluto ako ng beef curry. Ako at inilapag ko ang bowl sa malaking dining table. Hindi ito umimik at naupo siya sa upuan. Napangiti ako nang hindi niya binaliwala ang sinabi ko. Nagulat ako nang ilapag nito ang ATM black card sa mesa kung saan ko ibinaba ang tasa na may kape. Binalingan niya ako ng tingin. Ngunit kaagad kong ibinaba ang tingin ko sa lapag. Dahil hindi ko makayanang titigan ang banyagan niyang mga mata. Today is the grand opening of the Puentes 5-star Hotel. Wala akong choice kundi isama ka because you are so-called my wife and I have no choice. Kinuha nito ang kapeng ibinaba ko. Ngunit hindi pa man lumalapat ang labi nito ay nagsalita siyang muli. Use my ATM card and buy all those clothes you want. Gusto ko lang ay maging presentable ka. Aniya at ibinaba niya ng tuluyan ang kape at di man lang pinaunlakan iyong tikim. Magkasama ba tayong magtutungo roon? Tanong ko naman sa kanya. Fix my necktie please. Aniya, kaagad akong lumapit sa kanya upang ayusin ang necktie niya. Halos tumingkayad pa ako upang maabot lang siya. Kita ko ang pagtaas-baba ng Adam apple niya nang maharap niya ang mga mata ko. Matagal siyang tumitig sa akin kaya't napatingin rin ako sa kanya. Kita ko ang pagkunot ng kilay nito at ang pagbabago ng ekspresyon na napapalitan rin kaagad ng galit. Stop staring at me, woman. Tila final na sabi naman nito. Bumaba ang tingin ko sa necktie niya at patuloy ko iyong inaayos. Nang matapos ay pinasadahan ko ng haplos ang kanyang dibdib upang maayos ang gusot sa kanyang black working attire. Napasinghap siya sa ginawa ko. Tila ba hindi inaasahan ang paghaplos kong iyon sa kanya. Napamura siya. Susunduin ka ni Gilbert. After the grand opening, Eros invited us to have a welcome dinner party at his house with Amara and your family. Huwi ka nito. Natigilan ako nang marinig ko ang pangalan ni Eros. Kapatid niya iyon. At ngayon ko lang nalaman na nakauwi na pala siya ng Pinas. Ngunit napawi ang kaunting saya ko nang sabihin niya ang pangalan ng aking kapatid. Okay,
Huwag mo na akong abalahin na ipasundo pa. Gagamitin ko na lang ang kotse mo. Alright then, I have to leave. Tinalikuran niya ito at umalis na. Ngunit ilang hakbang lang ay huminto ito mula sa kinatatayuan niya. Huwag na huwag mong susubukan na gumawa ng kapalpakan mamaya. I don't want to ruin this night because of you. Puno ng babala niyang sabi at umalis. Pumikit ako ng mariin at bumunga ng malalim na hangin. Kinuha ko ang black card niya sa lamesa at pinagmasdan ko iyong mabuti. Tinapos ko muna ang mga gagawin ko bago ako nagtungo sa bilihan ng mga damit. Nang makaligo ako, ay lumabas ako ng bahay at nagtungo sa garahe upang pumili ng sasakyan ko para makatungo sa isang prestihiyosong bilihan ng damit. Napili kong sakyan ang white Mustang niya, ngunit sa hindi ko malamang dahilan, naging bigla akong mapaghanap. Tila ba bigla akong naghinala sa hindi ko malamang dahilan. Binuksan ko ang likod ng compartment ng kotse niya. Doon tumambad sa akin ang isang bag at isang spare phone na ngayon ko lang nakita. Mabilis kong hinalughog ang bag na iyon. Ngunit sa pagbukas ko nun, kaagad kong hinagkan ang panghihina. Ang laman ng bag ay ilang mga damit at kondom. Noon pa ako naghinala sa kanya. Ngunit mas masakit pa pag nalaman mo ang lahat ng hinala mo ay naging katotohanan. Parang sinampal ako ng katotohanan na kahit kailan ay hinding-hindi ako magiging sapat para sa kanya. Ginagawa na namin ang ginagawa ng isang normal na mag-asawa. Ngunit sa tuwing nangungulila lang ang gabi niya, namin iyon nagagawa. Sa tuwing lasing at hindi niya maalala ang lahat, dun lang iyon nangyayari. Sa tuwing nararamdaman niya ang init ng katawan, ngunit lahat ng iyon ay ayos lang kung dun ko mararamdaman ang presensya niya, natatanggapin ko ang lahat. Inabando na ako ng sarili kong pamilya. My mother died of serious illness. Kaya si Rolf na lang ang itinuturing kong tahanan at uuwian. Nagring ang cellphone ko sa tabi ng bag. Tumambad roon ang pangalan ng aking kapatid na si Amara. Gusto kong sagutin iyon at sabihin ako ang asawa ni Rolf na tinatawagan niya. Pero pakiramdam ko kung sasabihin ko iyon wala ring kwenta. Dahil ang totoong mahal ng asawa ko ay siya at hindi ako. Pinunasan ko ang aking luha at marahas kong sinarado ang likod ng kotse. Mabilis kong pinaharurot iyon at lumabas ng village. Kinalma ko ang sarili ko na magtungo ako sa isang prestihiyosong bilihan ng damit. Nang makababa ako, kaagad kong kinuha ang lahat ng damit na nakita ko roon. Ang mga salesperson ay nakasunod sa akin ang lahat. Dala ang napakaraming damit na Chanel. Halos 5 taon nag-assist sa akin sa lahat ng binili ko. Nang matapos iyon ay inabot ko ang black card ni Rolf sa babaeng cashier na nasa harapan ko. Kita ko ang pagbilog ng mga mata niya sa presyong bumaba sa screen. Pati ako ay napalunok rin na makita ko sa screen ang nagastos ko. Ngunit sinawalang bahala ko lang iyon dahil hanggang ngayon ay ramdam ko pa rin ang sakit na nakita ko kanina. The grand opening started at 7 p.m. Kita ko ang pagdating ng kotse sa paglabas roon ni Manong Gilbert. Siya ang kumuha sa akin para magtungo sa bagong hotel na bubuksan ng mga Fuentes, ang panibagong 5-star hotel na ilang taon na rin na naging project nito. Fuentes Hotel Group and Martinez Global Hospital, 2 of the largest Philippines hotel management companies na nag-merge ang company ng daddy ko nang maikasal ako kay Rolf. Nang sabihin ni daddy na ako ang ikakasal sa nag-iisang anak ng mga Fuentes na si Rolf, walang pagsiglahan ang kaligayahan ko. Hindi niya labis akong kilala. Ngunit siya ay kilalang kilala ko. Lagi ko siyang tinititigan sa malayo sa tuwing nagtutungo siya sa mansyon at pupuntahan si Ate Amara. Palihim akong umiibig sa kanya. Ngunit lahat ng iyon ay binigyan ko ng limitasyon noon dahil ang katulad niya ay malabong maging akin. Ngunit sadyang naging mapaglaro ang tadhana nang bigla akong ikinasal sa kanya. Pinasil ko ang daliri ko na mapagtanto na masyadong malalim ang iniisip ko. Itinuon ko ang mga mata ko sa mga posting dadaanan namin patungo sa opening ng hotel. Medyo kinakabahan ako dahil ito ang unang inimbitahan ako ni Rolf sa mga ganitong events ng negosyo ng pamilya niya. Nang makarating kami sa hotel, tumambad sa akin ang napakagandang entrada nito.
Tingin ko ay tapos na ang ribbon cutting. Ilang oras na ang nakakalipas. Kaagad binuksan ni Mang Gilbert ang kotse kaya bumaba ako mula sa loob. May ilang media ang lumapit sa akin ng labas ko. "Hello, Mrs. Fuentes. Can I ask you some questions?" Ang reporter na babae na lumapit sa akin. Tumango ako at ngumiti sa kanya. "Sure," sagot ko naman. "Mrs. Fuentes, how did it feel that your husband is one of the successful and respected businessmen right now?" Tanong naman ito sa akin. "It's an honor for me." At masayang-masaya ako para sa kanya. Bilang asawa niya, masayang-masaya ako sa kung anuman ang naabot niya. Tugon ko naman rito. "Another question, Mrs. Fuentes." Ang kakalapit lang na lalaking reporter. "It's true that you only got married, Mr. Fuentes, dahil lang ito sa business at sa pag-merge na malaking company nila sa inyo?" Ang lalaking reporter. "Totoo bang si Amara Martinez talaga ang gusto ni Mr. Rolf Eros Fuentes at hindi ikaw?" "Sorry for the questions, Mrs. Fuentes, but that's everyone begs questions." Wika naman ito. Hindi ako nakapagsalita sa naging tanong na iyon. Hindi ko alam kung paano ibubuka ang bibig ko. Pakiramdam ko ay mas lalong nanigas ang labi ko na makita ko si Rolf. My sister was with him. Gustuhin ko mang umalis. Pakiramdam ko ay nag-ugat ang paa ko sa kinatatayuan ko. Kita ko ang mga ngiti ni Rolf na kahit kailan ay hindi ko pa nasilayan sa 3 taong pagsasama namin. Ang masakit pa ay kasama niya ang pamilya ko at tila botong-boto sila sa pagiging manloloko at kabid ng kanilang anak. Nawala ang ngiti ni Daddy at ni Ate Amara na naglalakad ako patungo sa harapan nila. "It's been a while since nagkita tayo, Athena." Tila anunsyo naman ng Ate Amara niya. "Kumusta ang buhay may asawa?" "Mapait." "Nakakalungkot ba?" Puno ng sarkasmo ang tanong niyang iyon. Bumaba ang tingin ko sa mga kamay nila ni Rolf na magkasiklop. Itinaas kong muli ang aking tingin sa kanilang dalawa. Ngunit bago ko pa nasagot ang tanong ni Ate Amara, kaagad na akong nilapitan ni Daddy. Huwag mo akong bibigyan ng kahihiyan rito. Huwag mong tangkain na sirain ang gabing ito." Madiing bulong sa akin ni Daddy. "Ako pa ang sisira ng gabing ito?" Tanong ko sa kanilang lahat. "Pero kayo mismo ang sumisira ng gabing ito." "I'm here to support my husband. Hindi ko sisirain ang gabi niya." Halos ipiyo ko iyon. Kita ko ang walang emosyong titig sa akin ni Rolf. Tila ba binabantaan niya akong tumigil na. Ngunit hindi ko kayang tumigil. Hindi ko kayang tiisin ang harap-harapan niyang panluloko sa akin. Rinig ko ang bulong-bulungan ng ibang tao na nasa hotel. Ngunit hindi ako natinag sa lahat ng iyon. "At ikaw, tinatanong mo sa akin ang buhay may asawa?" Nadudurog na sikmat ko naman. Nadudurog ang bawat gabi ko. Natatakot ako kapag dumadating ang gabi. Natatakot na lagi baka ipagpalit niya ako sa kabit na katulad mo. Segunda ko. Kita ko ang panlalaki ng mga mata ni Ate Amara sa sinabi ko. "Athena, stop this bullshit." Mariing wika naman ni Rolf. Patuloy ang pagkirot ng puso ko sa pakiramdam ko ay hinihila iyon ng 2 parte at pilit na pinipilas upang mapaghiwalay. Pinunasan ko ang aking luha. Naramdaman ko ang pagkuha ni Daddy sa aking pulso upang maalis sa maraming tao. Ngunit hinawi ko ang kamay nito at nanatiling nakatayo sa harapan ng aking asawa at ni Ate Amara. "Athena!" Sigaw ni Daddy. "Kabit na katulad ko? Oh my God!" Si Ate Amara na napailing pa at bahagyang natawa. "Expired na ang pagiging asawa mo sa papel pagkatapos ng event na to. Nakahanda na ang divorce papers para sa'yo. You already know the fate of this marriage from the beginning. Ang hindi ko maunawaan ay bakit tumagal pa ito ng 3 taon. Umiiling na sabi ni Ate Amara. Pakiramdam ko ay para akong pinagtulungan. Pinagkatuwaan ako. Ako na lang pala ang nakakaalam na ilang taon lang pala ang itatagal ng kasal na ito. Sa huli ay iiwan rin pala ako at aabandonahin
Napahawak ako sa puso ko. Tila ba milyong-milyon na karayom ang tumutusok roon. Hindi ako nakapagsalita. Lahat ng nais kong sabihin ay bumabara na lang sa aking lalamunan. Kaagad akong kinaladkad ni Daddy papaalis sa maraming tao. Tila ba ako pa ang may kasalanan ng lahat. Naramdaman ko ang paghiwalay ng suot ng sapatos sa aking maliit na paa. Ngunit hindi ko na iyon nakuha pa dahil sa tindi ng pagkaladkad sa akin ni Daddy. Kaagad akong ipinasok ni Daddy sa isa sa mga kwarto ng hotel. Marahas niya ako roong ipinasok. Halos madapa ako dahil wala ang isang pares ng aking sapatos na suot. Impit akong napasigaw. Kaagad kong naramdaman ang mabigat na palad ni Daddy sa aking mukha. Ngunit hindi pa man ako nakakabawi ay kaagad. Si Tita Amari na ang kumuha ng aking buhok at pinaharap sa kanya upang segundahan ako muli ng sampal. Si Andres, she's trying to ruin everything. At talagang sa harapan ng maraming tao gumawa ng eksena. Nangangalaiting sigaw nito sa akin. Matalim ko itong tiningnan. Ito ang unang pagkakataong gagawin ko ito kay Tita Amari. Na kahit kailan ay hindi ko nagawa. Ni kahit isang salita noon ay wala akong naging imik sa tuwing pisikal niya akong sinasaktan. What? Huwag mo akong titigan ng ganyan. Wala ka talagang modo. Mariing sigaw nito. Bakit hindi mo turuan si Ate Amara to stay away from my husband? Segunda ko naman. Lumapit itong muli sa akin. Ngunit napigil iyon ni Daddy. Kaya nang susundan niya muli ako ng sampal, ay hindi iyon natuloy. You are just a mistake of your father. Isa kang malaking basura. Kung may kabit man rito, ay katulad mo yon. Manang-mana ka talaga sa ina mo. Kaya sinamatay, ay isang malaking karma yun sa kanya. Nakatawang sabi nito, ngunit ang galit ay bumababa, latay pa rin sa kanya. Don't ever drag my mother's name here. Umiiyak na sigaw ko. Tamang nagkamali si Mama. Tamang pagkakamali lang ako sa pamilyang ito. Ngunit hindi ko matatanggap na harap-harapan niyang bastusin ang aking ina sa aking harapan. That's too much. Why? Nasasaktan ka? Sa katotohanan? Hindi mo mamatanggap? Katulad ka ng ina mo? Isa ka ring kabit. Natatawa na sabi ni Ate Amara nang makapasok ito sa kwarto. Hinanap ko si Rolf roon, ngunit hindi ko nakita ang bulto niya. Pumikit ako ng mariin at nanatiling walang salitang lubalabas sa aking bibig. Masyado nang masakit ang mga paratang na yon. Hindi ko na alam kung saan pa kakapan ng salitang idedepensa sa lahat ng sinasabi nila. Magsitigil na kayo! Si Daddy ay hinila muli ako. Patuloy ang pag-agos ng luha ko, habang si Daddy ay pilit akong hinihila papalabas ng kwarto. At ikaw, umuwi ka na. Hindi pa ba sapat ang kahiyang ginawa mo? Nangangalaiting sigaw nito. Binawi ko ang kamay ko kay Daddy. Malakas ko iyang binawi na siyang sanhi ng pagkawala ng balanse ko, kaya napasalampak ako sa sahig. Kita ko ang pag-iling ni Daddy. Tila ba sagad na ang inis niya sa akin. Kinuha nito ang cellphone sa kanyang suot na tuksido. Tingin ko ay inutos niya sa guard na eskortan ako palabas ng hotel. Pinilit kong tumayo sa aking kinasasalampakan. Hindi na niya kailangang gawin ang bagay na yon. Ako ang kusang aalis. Kung kahihiyan ako sa kanila, ako ang kusang iiwas sa kanila. Noon pa man ay hindi nila ako itunuring na parang pamilya. Kahit si Daddy ay hindi ko naramdaman ang pagmamahal ng isang tunay na ama. Ang tanging nararamdaman ko lang sa kanya ay ang pagsisisi na nagkamali siya at pinagsisihan niyang naging anak niya ang katulad ko. Mas lalo akong napaluha nang pumikit ang aking mga mata. Kaya nanatiling nakasalampak ako sa lapag habang silang tatlo ay dinigring nakatingin sa akin. Pupunta dito ang mga guard upang eskortan ka pa uwi, Athena. Malamig na sabi ni Daddy. Tumalikod si Daddy kasabay noon ang pag-ambari ni Tita Amari at Ate Amara. Ngunit natigil sila. Lahat ng iluwa si Rolf ng pintuan kung nasaan kaming apat. Suot pa rin niya ang itim na business suit niya. Ngunit ang ekspresyon ay nanatiling blanko at walang emosyon. Iho,
Kinakausap lang namin si Athena saglit. Wika naman ni Tita Amari. Are you done talking to my guest? Magtungo na tayo kina Eros. Tanong ni Ate Amara kay Rolf. Lumapit ito sa asawa ko at kinuha ang kamay upang siklupin iyon. Hindi nagsalita si Rolf habang ang mga mata ay nakatingin siya sa aking direksyon. Nag-iwas ako ng tingin. Pinunasan ko ang luha ko at sinubukang itayo ang aking paa. Ngunit hindi ko magawa iyon. Kaya't humawak ako ng mariin sa kama, malapit sa akin upang itaas ang pang-upo ko at makaupo ng tuluyan. Patuloy ang paglandas ng luha ko. Hindi ako nagtapo ng tingin sa kanilang lahat. Pinagmamasdan ko ang isang paa na walang sapatos. Napansin ko ang pamumula nun. Rolf! Sigaw ni Ate Amara. Sa patungo si Rolf sa aking direksyon. Hawak nito ang isang pares ng sapatos na naiwan ko kanina. Salubong ang makapal niyang kilay, habang ang namumulang labi ay matuwid. I need to talk to my wife. Wika nito at hindi humarap sa kanilang tatlo. Kita ko ang pagbilog ng mga mata ni Ate Amara sa sinabing iyon ni Rolf. Si Tita Amari naman ay puno ng inis ang itinapon sa akin. Bago hinila ni Daddy si Ate Amara at sumama sa dalawang mag-asawa. Lumuhod siya sa aking harapan at kinuha ang aking isang paa at marahang isinuot ang aking sapatos. Pinagplanuhan mo ba ito, Rolf? Nanginginig ang boses ko. Lumunok ako upang pahupain ang panginginig nito. Why would I do that? Mariing wika naman nito. Dahil galit ka sa akin. Dahil kinamumuhian mo ang isang katulad ko. Dahil gustong gusto mo akong madurog ng sobra. Halos namamalat ang boses ko dahil sa pag-iyak. For God's sake, ganun ba kasama ang tingin mo sa akin? Yes, Rolf, yes. Sigaw ko naman sa kanya. Tumayo ito at hinilot ang sentido. Kahit hirap ako ay tumayo rin ako sa aking kinauupuan. Nasa kanya na ang buong atensyon mo. At ako, kailangan kong tanggalin ang lahat ng saplot ko. Dahil sa bagay na yun, dun ko lang nararamdaman na akin ka, Rolf. You controlled me, and my whole life is yours. At pakiramdam ko, ay hindi ako makahinga sa tuwing hindi kita makikita. Ganun kita kamahal. Muli ay napamura ito. You control, and I belongs to you, Athena. Mariing sigaw naman ni Rolf. Kahit kailan hindi ka naging akin, Rolf. Kahit segundo ay hindi ka naging akin. Pinagsasaluhan natin ang mga gabing nangungulila ka sa isang tao. At kahit kailan, hindi naging akin ang puso mo. Mapait na sabi ko sa kanya. Tinitigan ko siyang mabuti. Kinabisado ko ang lahat sa kanya. Paghinga kahit ang simpleng pagtiimbagang at pagkilos niya. Ngunit kahit na kabisaduhin ko ang lahat sa kanya, isinasampal pa rin sa akin ang katotohanan na kailanman ay hindi magiging akin ang lalaking nasa harapan ko. Nahanap niya ang aking lumuluhang mga mata. Kita ko ang pag-iiba ng ekspresyon niya. Ang kaninang galit ay tila naglaho. Napalitan iyon ng tila isang pangamba. I belongs to you. From the day we got married, Athena. Umiling ito at tila hindi makapaniwala. Nawala na ang lahat. Ang taong mahal ko ay hindi ko makuha. Pagmamay-ari mo ako, Athena. Lahat ng mayroon ako at kung ano ako ay under your control. At itong kasal na ito, pinapatay ako ng buhay. Puno ng pait na sinabi niya. Tila ba sobrang pagod na pagod na siya sa lahat ng ito. Nanghihina akong umiling. Hindi ko matanggap o talagang patuloy lang ang hindi ko pagtanggap sa mga bagay na hindi talaga para sa akin. Ang taong pinag-alayan ko ng buong pagkatao ko. Puno ng pag-ayaw at pagsisisi. I've been unlucky in love at ilang beses na rin akong nadurog nang dahil sa pag-ayaw niya at pagkamuhi sa akin. Bigay ako ng bigay sa kanya.
Ngunit lahat ng iyon ay nasasayang dahil nga hindi naman niya talaga ako mahal. Isa siyang biktima rito. Hindi niya ako gusto. Isang araw ay bigla na lang siyang ikinasal sa isang katulad ko at hindi ko siya masisisi. Hindi ko masisisi kung bakit labis niya akong inaayawan. Kinakain ko ang distansya naming dalawa. Tumayo ako sa harapan niya. Kitang-kita ko sa mga mata niya ang sakit na kahit ako ay hindi ko matagalan. Mahal na mahal ko ang taong ito. Ngunit kahit anong pilit ko ay hinding-hindi ako ang taong makakapagbigay sa kanya ng kasiyahan. Tiniis ko ang 3 taon na baka sakaling mahalin niya rin ako. Ngunit tingin ko ay hindi na talaga iyon mangyayari pa. Hinaplos ko ang mukha niya. Pababa iyon sa kanyang leeg hanggang sa mapunta sa kanyang matigas na dibdib. Pinagmasdan niya lang ako habang ginagawa ko yon. Walang tigil ang pag-agos ng luha sa aking pisngi. Ngumingiti ako sa kanya na magtama ang mga mata naming dalawa. Huminga ito ng malalim. Alam kong nagtitimpi siya sa mga ginagawa ko. Unti-unti kong iniyakap ang nangihinak mga braso sa kanyang baywang. Humihikbi ako sa mga dibdib niya na parang isang batang wala akong naging pakialam kung kamuhian niya ako sa ginawa ko ngayon. Please, Athena. Marahang bulong niya sa pagitan ng paghikbi ko. Ngunit mas lalong nakapagpalakas ng aking hikbi nang banggitin niya ang pangalan ko. Bakit ginagawa mo to? Puno ng panghihinang tanong nito habang mahigpit akong nakayakap sa kanya. I'm letting you go now. Hindi dahil hindi na kita mahal. Dahil gusto kitang maging malaya. Sinabi mong pag-aari kita. Ngayon, pinahihintulutan na kitang pumili at mahalin ang taong minamahal mo. I'm really sorry. I'm setting you free. Kumalas ako sa kanya at tumango sa kanya. Sa huling pagkakataon, siniil ko siya ng isang halik. Mabilis lang iyon. Ito na ang huling mararamdaman ko ang mga labi niya sa aking labi. Wala itong naging emosyon sa ginawa ko. Matapos iyon ay kaagad ko siyang tinalikuran. Kasabay ng pagtalikod at pagsarado ko ng pintuan, ang pagpapalaya sa puso niya. Pinahiran ko ang aking luha at taas noon na umalis sa buhay niya. Kahit hindi ko tanggap ay unti-unti kong pipilitin iyon. Sinasabi nila na ang isang perpektong kwento ng pag-ibig ay umiira lamang sa mga libro. Tingin ko ay totoo ang bagay na iyon. I feel like I'm waiting for something that isn't going to happen. Taxi? Pagtawag ko na makalabas ako ng hotel. Kaagad akong umuwi sa Bachelor's Village para kunin ang mga gamit ko. Nanlalabo ang aking paningin habang hinahanap ang sasakyan ang daan pa uwi. Patuloy ang pagbagsak ng luha. Patuloy ang pagpunas ko roon. Kita ko ang titig sa akin ng driver. Ngunit hindi ko iyon pinansin. Nang makauwi ako ng bahay, kaagad akong nagtungo sa kwarto namin. Kinuha ko ang lahat ng gamit ko roon at inilagay sa aking bag. Kung pag-alis ko ang kalayaan niya, gagawin ko. Maging masaya lang siya. Napahinto ako sa coffee table. Kita ko roon ang annulment papers. Tama nga si Ate Amara. Pagkatapos ng opening na yon, expired na rin ang aking pagiging asawa kay Rolf. Nanginginig ang kamay kong kinuha ko ang ballpen. Pumatak ang luha ko sa papel habang pinipirmahan ko yon. Matapos iyon ay kinuha ko ang isa sa mga kotse sa garahe. Pinaharurot ko iyon ng mabilis. Nanlalabo ang aking mga mata habang nakatitig sa kalsada. Sobrang sakit ng puso ko. Pakiramdam ko kahit ilang taon ang mga nagdaan, mananatili iyong isang sariwang sugat. Iniwan ko ang kotse sa isang liblib na lugar. Pagbaba ko sa loob at natanaw ko ang isang daungan ng barko. Kaagad akong sumakay roon at nagtungo
Sa isang isla, yun ang hometown ng aking ina. Tingin ko ay doon ko rin makukuha ang katahimikan na nais kong makuha. Pinagmamasdan ko ang walang katapusang lalim ng dagat. Habang nasa itaas ako ng barko, humahampas sa akin ang panggabing hangin. Tila nilalamon ng lamig ang hangin na nanlalamig rin ang puso ko. Ibinigay ko na ang kalayaan na gusto niya na noon pa niya hinihingi sa akin. Masyado akong naging makasarili, ngunit masyado rin akong nasaktan. Narealize ko na hindi lahat ng pagkikipaglaban mo ay magiging sayo. Mga bagay na natutunan ko makalipas ang 5 taon. Mga bagay na minsan dapat na natin pakawalan. May mga oras na naaalala ko siya, ngunit tama lang at hindi na gaanong masakit. Sa 5 taon, wala akong naging balita sa kanya. Ang huling naging balita ko ay hindi natuloy ang kasal nila. Tinanaw ko ang puting dalampasigan ng Isla Verde. Matapos kong kumuha ng mga seashells, kaagad ako sumilong sa puno ng buko. May maliit akong kubo roon at doon ko ginagawa ang mga pendant necklace na ibinibenta ko sa bayan. Hindi ka ba magtutungo sa bayan mamayang gabi? Tanong sa akin ni Arabel nang ibaba ko ang basket ng puno ng shell sa lamesa. Umiling ako at naupo sa bakanting upuan sa harapan niya. Kaagad ako kumuha ng isang piraso ng shell upang butasan iyon at lagyan ng beads at wine. Maingat kong binutas ang shell gamit ang malit na gunting. Hindi ako mahilig sa mga ganung bagay, Ara. Hindi rin ako magaling magsayaw. At inabala ko ang sarili ko. Sayang naman, maraming mga binata ang nandoon. Malay mo, di ba makatagbo ka na magiging asawa mo doon? Natatawang wika naman ito. Napailing lang akong muli. Si Arabella ang kaisa-isa kong kaibigan sa islang ito. Siya ang tumulong sa aking makahanap ng titirhan rito at doon ko natagpuan ang binebentang bahay. Wala pa sa isip ko ang mag-asawa, Ara. Hindi pa ako handa ron. Magaan na sabi ko. Wala akong kwento tungkol sa kanya sa amin ni Rolf. Basta ang alam niya ay sa mura kong edad noon. Hiwalay ako sa asawa. Nako, abay dapat na sumubo ka ng muli. Hindi pa balik ang araw. Bahala ka. Mahirap yun. Wika naman ito. Paanong mahirap? Naguguluhang tanong ko. Mahirap na, alam mo yun, yung mga moves nating nagagawa habang bata pa at magilas ang mga balakang natin. Hindi na natin yun magagawa kapag medyo umidad na tayo. Mangangalay tayo kaagad at manghihina. At napangisi naman siya sa akin habang taas baba ang 2 kilay nito. Napailing naman ako sa kanya. Maraming beses na nangyari sa amin ni Rolf noon. Pero ngayon, tila ba nakalimutan ko na ang pakiramdam na gawin pa iyon. Pakiramdam ko nga wala na sa katawan ko ang gawin pa ang bagay na sinasabi ni Ara. 5 taon na ang huli kong ginawa ang bagay na yan. Tingin ko wala na akong ganang gawin pa ulit. Tila final na sabi ko naman at inilagay sa gilid ng basket ang natapos ko ng pendant ng necklace. Humagalpak naman ito ng tawa. Alam mo, di pa huli ang lahat. Nakakakilala ka pa ng mas magaling sa kanya. Natatawang sabi nito. Siguro'y magaling kaya hindi malimutan ni Athena. Si Ashley, nakakadating lang hawak ang bracelet na ginawa niya. Kaagad na namula ang pisngi kaya't mabilis kong binutas ang shell na hawak ko. Ngunit dahil siguro sa pagmamandali at wala sa focus, nasira ko iyon ng tuluyan. Naku, nasira mo, Athena, sayang yan. Wika naman ni Ashley na natatawa pa rin. Kukuha na lang ako ulit sa dalampasigan pag bumaba ang tubig. Halos mautal na sabi ko. Tawang-tawa naman si Ashley at tumingin siya sa akin, kaya't mas nag-iwas ako ng tingin sa kanya. Hayaan mo, Athena, erereto talaga kita kay Brayden. Alam ko may pagtingin yun sa'yo. Tila siguradong sabi naman ni Ashley. I don't think he likes me. Ganun rin ang tingin ko sa kanya. Ako? At napatingin ang dalawa sa akin. Tila may nasabi akong mali sa kanila. Alam mo, Athena, tingin ko talaga, galing ka sa mayamang pamilya. Sa tunong mapanuring sabi naman ni Ara. Habang nakapamaywang ito, ngumuso ako at napatingin rin sa kanya. Pinagmasdan niya akong mabuti, ngunit kalaunan ay nabaling rin iyong mga shells na ginagawa naming dalawa.
Malayo sa kabihasnan ang lugar ng Isla Verde. Walang ilaw at hindi uso ang mga cellphone at kung ano pang bagay na pwedeng makasagap ng balita sa syudad. Tanging pinagkakaabalahan lang ng tao dito sa paggawa ng mga souvenir na pwedeng bilhin ng ibang turista na nais masilayan ang ganda ng isla. Ngunit bihira lang dahil bukod sa walang kuryente, wala ring resort na pwedeng gamitin ang mga nais pamasyal. Kaya't minsan ay inaangkat pa ang gawa namin upang mabilis sa ibang lugar. Nang makauwi ako sa bahay, kaagad ako nagluto ng sinaing sa kahoy. Masyadong naging matagal ang kwentuhan na namin ni Ashley at ni Ara, kaya halos tanghalian ako sa pagluluto. Naupo ako sa mesa at pinagmasdan ang pagningas ng apoy sa maliit kong kala na kahoy, habang pinapakinggan ko ang magandang kanta sa rechargeable kong radyo. Pero naputol ang kanta ng mag-breaking news. Kalalabas lang na balita, isang mayaman na negosyante ang pinaghahanap ngayong umaga dahil sa aksidenteng nangyari sa isang yate. Bandang 7:00 ng umaga, tinawag ang mga opisyal sa pinangyarihan. Pagdating sa pinangyarihan, nakatanggap ng impormasyon ang Philippine Fire Rescue Team na tinamaan ng humigit kumulang 30 talampakan ang haba sa isang Fisher Ferry, ang yate kung saan nakasakay ang CEO ng isang tanyag na hotel. Naputol ang balita na iyon na malowbat ang kanyang radyo. Kaagad ko iyong kinuha at inilagay sa gilid upang hindi ko makalimutang ipa-charge kapag nagtungo ako sa bayan. Naubos ang buong maghapon ko sa paggawa ng necklace. Nang makaramdam ako ng ngalay, ay nagtungo ako sa dalampasigan. Nagmuni-muni habang tinitingnan ang bawat kislap ng tubig, dala ng mga bituin sa langit. Ngunit sa bato ako sa aking kinatatayuan, ay hindi sa kalayuan ay natanaw ko ang isang taong walang malay. Kaagad akong nagtungo sa direksyong iyon. Wala ng tao sa dalampasigan ng ganitong oras dahil sa kawalan ng mga ilaw. Ngunit nagliliwanag ang paligid dahil sa dami ng bituin sa langit. Unti-unti kong nakain ang direksyon kung saan walang malay ang malaking bulto na lalaki. Nakatingin sa kaliwang direksyon ang ulo nito, kaya't hindi ko makilala o makita ang mukha niya. Kabado akong lumuhod nang makarating ako sa kanyang harapan. Gusto kong magtawag ng mga tao, ngunit masyado ng gabi sa tingin ko ay matatagalan pa bago ako makabalik kung aalis ako. Nakasuot ito ng white sleeve polo shirt at black slack. Tingin ko ay hindi siya basta-bastang tao lang. Binuksan ko ang 2 botones ng kanyang suot. Nang makita kong maharas ang pagtaas baba ng dibdib nito, ay mukhang hirap huminga. Halos matataranta ako dahil sa kaba. Buhay siya ngunit kung patuloy kong hahayaan na kinakapos siya ng hininga, tingin ko ayun ang magiging katapusan niya. Kinagat ko ang aking ibabang labi, kailangan niya ng hangin, kaya't wala akong choice kundi i-CPR siya. Nang makaharap siya sa akin ngunit napasalampak ako sa aking kinaluluhuran nang makita ko ang hitsura niya. His face is still the same. Bumungad sa akin ang nakapikit niya mga mata na may makapal na kilay at may kanipisan na pulang labi. Halos kapusin ako ng hangin na makilala ko ang lalaking nasa harapan ko. It was Ralph Eres Fuentes. Pinulot ko ang aking sarili na makita ko ang paghihirap niyang makuha ng hangin. Gusto ko mang iwan na lang siya. Pakiramdam ko ay hindi ko iyon magagawa pa. Dahil hanggang ngayon nasa sistema ko pa rin ang taong ito. Lumuhod ako sa harapan niya at ginawa ko ang CPR. Kita ko ang pagbukas ng kanyang mga mata. Pero mabilis ding itong pumikit hanggang mawala na ito ng malay ng tuluyan. Hindi ko alam kung paano ko naidala ang malaking katawan niya sa aking bahay. Na makapasok ko siya roon ay kaagad kong kinuha ang emergency kit ko upang takpan ang medyo malaking sugat niya sa sentido. Kahit pa nanginginig ang kamay ko, pero pinilit kong gamutin ang walang malay na si Rolf. Tanging ilaw lang ng lampara ang nagbibigay liwanag sa aming dalawa. Pero sa kabila na nagdidilim na paligid, tanaw na tanaw ko pa rin ang kakisigan na minsan nakapagpanginig ng aking mga binti at nakapagpakapos ng aking paghinga. Magdamag ko siyang binantayan sa pagkakatulog niya na mahimbing hanggang sa umumaga na. Mahimbing pa rin ang naging tulog niya
Hindi ako nagtungo sa kubo para gumawa ng mga necklace. Bagkus nagtungo ako sa bayan upang bumili ng mga pagkain. Gusto ko siyang ipagluto kahit pa alam kong kakamuhian o iiwasan lang niya ako sa oras na magising siya. Yung pinakasariwang karne po sana. Habang hinihintay maiplastic ang baka na nabili ko. Ito iha, buti nakaabot ka pa, paubos na rin yan. Anito at inabot sa akin ng plastic. Matapos ako mamili ay nagtungo ako sa tolda upang kumuha ng masasakyan at umuwi na ng bahay. Naabutan kong tulog pa ito hanggang sa ngayon. Lumapit ako sa natutulog na si Rolf. Bahagyang nakabukas ang labi nito habang ang mga mata ay mariin na nakapikit. Itinaas ko ang aking kamay upang haplusin ang kanyang mukha. Ang tagal na panahon, ngunit katulad ng una ko siyang makita. Ganun pa rin at hindi nagbago ang pagtingin ko sa kanya. Ngunit katulad pa rin ng dati, tiyak na sa oras na magising ito, sa mahabang pagkakatulog, aalis at iiwan rin ako. Who are you? Wika nito. Nahawakan niya ang aking kamay nang tangkain ko iyong bawiin sa pagkahaplos sa kanyang mukha. Nanlaki ang mga mata ko. Hindi ko kaagad nabuelo ang tanong niya dahil hindi ko inaasahan na hindi niya ako makikilala. Buong atensyon niya ay nakatuon sa akin. Napamura siya. Hinilot niya ang sentido niya. Tingin ko ay sumasakit iyon ng todo, kaya't mas lumapit ako sa kanya. Kinuha ko ang dalawang kamay na nakalagay sa kanyang sentido. Kaagad kong sinakop ang palad ko ang kanyang pisngi. Kita ko ang pagkalma niya sa ginawa ko. Malamlam ang mga mata niyang nag-angat ng titig sa akin. Tila ba kinikilala niya ang taong nasa harapan niya. What's going on? Who are you? Hindi ko alam ang lahat na nangyari. Halos puno ng sakit na sambit niya sa akin. Nawala ba ang alaala niya dahil sa aksidente? Nagka-amnesia ba siya? Yun ang sunod-sunod na tanong ko. Habang ang mga titig ko sa kanya ay hindi ko inaalis. Kung ganun ay nakalimutan na niya ang mapait na alaala naming dalawa. Ako si Athena. Tinanggal ko ang pagkakasakop ko sa kanyang pisngi. Kita ko ang pagbaba ng tingin nito sa aking kanang kamay. Suot ko pa ang wedding ring na ipinasok niya sa aking daliri. Patunay na hanggang ngayon ay nakatali pa rin ako sa alaalang iniwan niya. I don't remember you. I'm sorry. All I remember was my name. Tila nagsisisi ito na hindi niya ako maalala. Umiling ako habang nangingilid ang aking luha. Dahil sa totoo lang, gusto kong hindi na niya ako maalala. Gusto kong hindi niya maalala ang masakit na nakaraan naming dalawa. Are you my wife? Tanong nito. Nang kunin ang libre kong kamay at hinaplos ang daliri ko kung saan naroroon ang singsing na ibinigay niya sa akin. Yes, ako ang asawa mo, Rolf. Sagot ko naman sa kanya. Patuloy ang pag-agos ng mainit kong luha habang pinipilit kong hawakan ang mga kamay niyang patuloy ang pagkala sa akin. Habang ako'y walang tigil sa pagmamakaawa sa kanya, hindi ko marinig ang mga sinasabi niya. Ngunit malinaw sa akin na nais niyang kumawala sa aking mga kamay. Athena, wika nito. Ang pamilyar na boses niya ang nakapagpadilat sa pagod na talukap ng aking mga mata. Puno ng pag-alala ang kanyang mga mata habang nakatitig siya sa akin. Naramdaman ko ang kanyang kamay sa aking kanang kamay. Magkasalikop iyon at ang kaliwang kamay niya ay pinupunasan ang luha ko. Nananaginip ka. Paos na wika naman ni Rolf. Tinitigan ko siya habang ginagawa ang bagay na iyon. Hanggang sa panaginip ay takot na takot akong iwan niya. Ilang buwan na siyang nasa Isla Verde, ay ilang buwan na rin ang pagsisinungaling ko sa kanya. I'm sorry. Paghingi ko sa kanya ng tawad. Ako dapat ang humingi ng tawad sa iyo. I'm sorry if this situation was difficult for you. Puno ng kabiguan na paghingi niya ng tawad sa akin. Lalong sumakit ang dibdib ko nang humingi na naman siya ng tawad. Pakiramdam ko ay sasabog ako sa tuwing nakikita ko siyang pinipilit alalahanin ang lahat. Nang ipatingin ko siya sa kabilang bayan, nalaman ko na nagkaroon siya ng amnesia.
Hindi iyon gaanong malala, pero isang malaking himala raw ang pagkaalala niya sa kanyang pangalan. Wika ng doktor, babalik din ang memorya niya. Hindi iyon mabilis ngunit unti-unti itong makakaalala tungkol sa nakaraan hanggang sa maging kasalukuyan iyon. Sabado ngayon, pwede tayong magtungo sa bayan upang mamili ng gamit rito. Wika nito at tinulungan akong bumangon sa pagkakahiga. Hindi ka sumama kina Ambo na magtungo sa sentro para mangisda? Tanong ko na makaupo sa maliit naming kama. Umalis ito sa aking harapan at inayos ang pinggan na nasa mesa. Napangiti ako sa kanyang ginawa. Hindi ko inaasahan na maganon palang siyang side sa pagkatao niya. Sabado ngayon, hindi ko ba nasabi sa iyo na magdi-date tayo ngayong Saturday? Aniya, kita ko ang pagtaas ng kilay nito at ang pag-awang ng labi nito. Napakagatlabi ako nang mapagtanto ko na nakalimutan ko yon. Nang mag-angat ako ng tingin sa kanya, kita ko ang pagnguso ng mapulang labi nito. You forgot? Ayos lang, wika nito at ipinagpatuloy ang paghahanda ng makakain sa lamesa. Kaagad akong tumayo sa pagkakaupo sa lamesa. Ngunit patuloy pa rin ito sa pag-ayos ng umagahan naming dalawa. Nang makain ko ang distansya naming dalawa, unti-unti kong niyakap ang baywang niya. Naramdaman ko ang paghinto niya sa paglalagay ng kutsara sa plato. Nakasuot ito ng puting-puti na damit at naka-boardwalk na shorts. Ibinaon ko sa malapad niyang likuran ang aking mukha. Ramdam na ramdam ko ang pagkabog ng dibdib ko dahil sa naging posisyon naming dalawa. Ito ba ang paraan mo? Katulad noon, para makawala ka sa akin? Buntong hininga na tanong nito sa akin. Hindi ako umimik at mas lalo kong idiniin ang sarili ko sa kanya. Ngunit kaagad niyang kinuha ang aking dalawang braso na nakayakap sa kanya. Halos kapusin ako ng hininga nang humarap ito sa akin. Nasakop niya ang bulto ko. Kita ko ang pagkunot ng kilay niya habang ang mga mata ay walang siglang nakatitig sa akin. Hindi ito ang magiging paraan mo para makawala sa akin, Athena. Napababa ako ng tingin sa kanya. Hanggang ngayon hindi ko magawang tumitig sa mga mata niya. Natatakot akong biglang maalala niya ang lahat. Ngunit hindi nagtagal ang segundo. Naramdaman ko ang kanyang kamay sa aking baba. Bumaba ang tingin ng labi niya sa mga labi ko. Oo, alam kong doon siya nakatingin. Dahan-dahan niyang nilapit ang ulo niya hanggang 1 pulgada na lang ang layo ng labi niya sa labi ko. Marahan niya akong hinalikan. Natatakot ako. Iyon ang unang halik naming dalawa. Hindi pilit at walang anumang sakit. Ito rin ang una naming halik, buhat nang mawalan siya ng alaala. Pinatong ko ang aking kamay sa kanyang batok. Mas lalo akong tumingkayad upang mas maabot niya ako ng maayos. Ngunit kaagad niya ring nakuha ang pulso ko at pinaharap sa kanya. Nakakunot ang noo nito na tila nagtataka, habang ang labi ay nakaangat pa rin. Ayokong gawin ito. Ayokong gawin ng hindi ka pa nakakaalala sa mga nakaraan mo. Nauutal na wika ko sa kanya. Hindi ko alam kung bakit sobrang importante ang nakaraang iyon sa'yo. Wika naman ni Rolf. Hahanap niya ang aking mga mata at tumitig siya sa akin na puno ng katanungan. Niloko ba kita sa nakaraan? Marahan, ngunit puno ng pait na tanong niya. Umiling naman ako. Kaagad uminit ang sulok ng aking mga mata. Pakiramdam ko ay inililihim ko sa kanya ang buo niyang pagkatao. Ngunit ayokong sabihin sa kanya ang buong kwento sa aming dalawa. Ang sabi ng doktor ay nakakasama sa kanya kung pipilitin niyang makaalala. Nang matapos kaming kumain, kaagad itong dumiretso sa bathroom upang maligo. Wala kaming naging imikan, na natiling tahimik ang buong bahay. Matapos kong ihanda ang susuotin niya ay naramdaman ko ang pagbukas ng silinyador ng pintuan. Kaagad akong hinagka ng kaba nang iniluwas siya ng pintuan. Napalunok ako ng marahas at mas nag-iwas ng tingin. Tumayo ako sa aking kinauupuan at lumabas ng pintuan kung saan siya nakatayo.
Amoy na amoy ko ang body wash na ginamit niya at humahalimuyak sa kanya. Meron akong regalo sa'yo. Nais kong isuot mo sa date natin mamaya. Wika nito bago ko siya malagpasan sa hamba ng pintuan. Naglakad ito patungo sa aparador na lagayan ng damit at may kinuha sa ilalim. Sa ilalim niya iyon itinago kaya hindi ko iyon nakita. Nang lumuhod ito para kunin, kita ko ang puting box roon na kinuha niya. Bumalik ito kung saan ako nakatayo. Hawak niya ang 2 box. Ang maliit na kahon ay nakapatong sa itaas at ang malaki naman ay nasa ilalim. Wala namang selebrasyon. Sana hindi ka na nag-abala pa, Rolf. Nahihiya na sabi ko sa kanya. Umawang ang labi nito sa sinabi ko at napalitan iyon ng maliit na ngiti. Do you need a celebration first? Before I give a gift to my beautiful wife? Bahagi itong natawa sa sarili niyang tanong. Umiling ako at ngumuso sa kanya. Hinawakan naman niya ang ilong ko at pinisil. Nang binatawan niya ang ilong ko, kaagad nitong inilapit ang labi niya sa aking tainga. Alam mo bang gustong gusto ko kapag binabanggit mo ang pangalan ko? Marahad na bulong nito. At gusto kong marinig ng paulit-ulit, Athena. Halos maramdaman ko ang init sa aking tiyan pataas sa aking pisngi at 2 tainga. Hindi mo alam ang magiging tugon ko sa kanya. Kaya't halos tinakbo ko ang palabas na hamba. Hawak ang 2 box na ibinigay nito sa akin. Ibinaba ko ang box at kinapa ang aking dibdib. Pakiramdam ko ay huminto ang pagtibok noon dahil sa kanina. Napapikit ako ng mariin at pilit na pinapakalma ang puso kong nais ko mawala sa aking dibdib. Matapos ako maligo ay binuksan ko ang box na may lamang dress na binili niya. Tumambad sa akin ang isang magandang white floral off-shoulder fairy dress at 2 parehas na magandang doll shoes. Tingin ko ay nabili niya ito sa Tiangge. Noong nakaraan kasi, namili kami roon. Ngunit dahil kapos ang kinita ko, ay hindi ko nabili ang dress na to. Pero nakakagulat lang na binili pala niya ito. Pinagmasdan ko ang sarili ko sa aming salamin, sa salamin na nakadikit sa aparador. Sukat na sukat iyon sa akin. Tila ba nakalaan talaga ang damit at sapatos na binili niya. Ang ganda mo. Paos na sabi nito, habang nakahilig ito sa hamba at nakahalukip-kip. Talaga ba? Nauutal na tanong ko, habang nakatingin pa rin sa salamin. Kita ko ang pagsilay ng ngiti niya habang papalapit siya sa akin. Yes, you look like an angel. An innocent angel, Athena. Bulong niya sa aking likuran habang ang malaking palad niya ay sinakop ang aking baywang. Nagulat ako sa sinabi niya. Kung kaya may naalala siya, ay masasabi niya ang mga bagay na iyon. Masasabi niya kaya na ako lang ang maganda at mukhang anghel sa kanyang mga mata. Ano kaya ang nangyari nung umalis siya pagkatapos ng 5 taon? Naramdaman ko ang pagbaon ng mukha niya sa aking lieg. Naramdam ko ang mainit niyang paghinga roon. I missed you. After 5 years, Athena. Puno ng pangungulilang sabi nito. Halos lamigin ang aking sikmura sa takot. Bumaba ang mga mata ko sa kamay niyang nasa gitna ng aking tiyan. Mas lalo iyong dumiin sa akin. Nanlalabo kong itinaas ang paningin ko sa kanya. May naaalala ka na? Tanong ko. Ito ang unang beses sa loob ng 5 buwan. Ito ang kauna-unahang magtatanong ako sa kanya tungkol sa mga alaala niyang nawala. Just a little, pero hindi pa malinaw. Kasal tayo. Yun lang ang naalala ko. Mariing wika naman ito. Bumaba ang kamay niya sa aking kanang kamay. Kita ko ang pagbaba ng mga mahahaba niyang daliri roon. Hinaplos na naman niya ang singsing sa parting iyon. Sabay kaming lumabas ng bahay. Nakapagbihis na ako, ay kaagad siyang nagtungo sa labasan upang makahanap ng tricycle sa aming sasakyan patungo sa bayan ng Amadillo para makapamili ng gamit at makakain na rin ng masasarap na mga pagkain roon.
Mag-iingat ka, wika nito, at maingat akong inalalayan matapos akong makasakay sa loob. Dito na lang ako sasakay sa motor, aniya, at umalis sa aking harapan. Masyado siyang matangkad at malaki, kaya tingin ko ay hindi kasya kami sa loob. Tumango ako at ngumiti sa kanya. Ilang minuto ang naging biyahe namin patungo sa bayan. Nang makarating kami ay bungad kaagad sa amin ang mga bilihan ng mga damit at kung ano-ano mga kagamitan. Eto iha, mas malaki ito. Ang matandang nagtitinda ng banig. Matagal ko nang gustong bumili ng banig kaya lang hindi ko iyon maisingit dahil bihira kaming magtungo rito. Ayos na po itong una, manang. Dahil sobrang laki ng nais ninyong ibenta sa akin. Naku, sa gwapo at laking tao ng asawa mong yan. Tiyak na kukulangin ang tela na yan para sa inyo. Mapilit na sabi niya. Nagtas ako ng tingin kay Rolf. Wala itong naging imik at patuloy lang niya akong tinititigan. Wala rin itong naging pakialam sa paligid niya. Kahit pahalos mabali ang liig ng mga kababaihan na nagdadaan na nakatingin lang sa kanya. Just take it. Tama siya. Mas malaki ang isang yan. Aniya at siya mismo ang kumuha at nagbayad. Matapos ang matagal na pamimili, ay nagpa siya kaming kumain sa isa sa mga dinarayo rito sa Amadillo sa kainan. Ang Maria Cocinera. Maraming pagpipilian na pagkain sa lugar na iyon. Anong gusto mong kainin? Tanong sa akin ni Rolf nang maupo na kami sa lamesa. Gusto ko ng grilled pork. Hindi pa naman ako gaanong gutom. Alright. What do you want to drink? Tanong niya bago tumayo. Orange juice please. Pero tulad ng inaasahan ko, hindi ito nakinig sa akin. Nang dumating siya ay napuno ng tray na hawak niya ang iba't ibang putahe ng luto. Tingin ko ay masarap ang mga pagkain dito, kaya in-order ko na lahat. Nag-aalangan na sabi niya at inalapag ang maraming pagkain sa mesa namin na halos mapuno dahil sa dami. Gusto mo magtungo sa sagradong puno? Tanong sa akin ni Rolf na matapos kaming kumain at naglakad-lakad upang makalibot pa sa lugar. Sagradong puno ang tawag sa punong iyon. Nakalagay iyon sa pinakagitna ng bayan ng Amadillo. Napapalibutan ng batis at maliliit na puno. Sa sobrang laki nun ay kakaiba. Tinawag iyong sagrado. Sabi nila ay may naninirahang diwata sa punong iyon at tumutupad ng mga kahilingan. Kaya't isa yun sa pinupuntahan ng tao sa lugar na ito na naglilibot sa bayan na ito. Tumango ako kay Rolf. Nagkatotoo daw ang anumang kahilingan sa lugar na yon. Naniniwala ka ba talaga sa sabi-sabing yon? Wika nitong natatawa pa. Oo, pwede siguro. Dahil minsan na akong humiling sa kanya. Sa tingin ko naman ay totoo yon. Habang naglalakad kami patungo sa sagradong puno. Ano ba ang hiniling mo? Tanong nito habang inilalagay sa kanang kamay ang lahat ng plastik na hawak. Ang totoo ay minsan na akong nagtungo sa sagradong punong yon. Humiling ako sa kanya na makaalala na siya. Tingin ko naman ay kahit papaano ay narinig ng bathala ang kahilingan kong yon. Ang makaalala ka? Mahinang sabi ko. Kita ko ang pagkawala ng ngiti niya sa mga labi. Nang sundan ko ang direksyon ng mga mata niya. Diretso yun sa maraming mga tao. Ngunit malinaw na isang tao lang ang buong atensyon niya. Kaagad hinagka ng kaba ang buong sistema ko. Nang makita ko ang pamilyar na mukha na matagal ko nang hindi nakikita. Ang taong nagparamdam sa akin na hindi permanente ang lahat. Na ang lahat ay nagbabago at lahat ay pwedeng wakasan. Si Ate Amara. Unti-unti akong napaatras sa aking kinatatayuan. Ngunit bago pa ako makatakbo, ay nahawakan ni Rolf ang aking pulso. Umiling ako sa kanya. Rolf, nadudurog na sambit ko sa pangalan niya. Ngunit nanatiling nakatuon ang tingin niya kay Ate Amara. Kinain ni Ate Amara ang distansya namin. Ngunit kaagad iyong nahawakan ni Ara at ni Ashley. Ano ba? Bitiwan niyo nga ako. Iritableng bulyaw nito.
nang hawakan ng dalawang mga kamay ni ate. Ano bang kailangan mo sa mag-asawang yan ha? Bakit babalik-balik ka rito sa Amadillo? Sigunda naman ni Ara at hinawakan muli ni ate Amara. Habang ang tingin naman ni Ara ay nasa amin, tila pinapatakbo niya kami. Ngunit hindi nagpaawat si ate. Buong lakas niyang itinulak si Ara at tuluyang nakalapit siya sa amin. Mag-asawa? Natatawang segunda niya sa akin. Asawa, Athena? Talaga? Natatawang tanong niya sa akin. Stop it, Amara. Tila isang kulog ang boses naman ni Rolf. Halos natahimik ang maingay na pamilihan dahil sa boses niya. Bumilog naman ang mapupulang labi ni ate dahil isa sa naging pagsigaw ni Rolf habang ako'y tulala ay hindi alam ang nangyayari. Tito Rigo and Tita Dani ay nag-aalala sa'yo ng sobra. At nandito ka lang pala matatagpuan sa mabahong isla na to. Tila hindi makapaniwala na sambit ni ate. I said shut up, Amara. Marahas na sigaw muli ni Rolf. Bakit? Na-aksidente ka dahil sa kanya. Ngayon nandito ka at sinusundan ang taong sumira ng pangarap nating dalawa. Are you out of your mind? Madiing tanong nito. Pakiramdam ko ay nabingi ako. Kita ko ang mapanuring tingin ng lahat sa akin, lalo ang mga mata ni na Ashley at Ara. Hindi ko alam ang gagawin. Naramdaman ko ang kaginhawaan nito na nagdaan 5 buwan. Halos gabi-gabi kong pinagdarasal na maging mabuti ang lahat. Ngunit hindi ko inaasahan na ang kabutihang iyon ay mauuwi sa ganitong paraan. Let's go, Athena. Wika ni Rolf na kinuha ang aking kamay. Ngunit kaagad ko yung binawi. Kita ko ang pagtitig niya sa akin. Tila nagtatanong iyon. Athena, marahang tawag niya. Ngunit umatras ako papalayo sa kanya. Napatingin naman ako kay Ate Amara. Kita ko ang galit sa kanyang mga mata. Katulad ng galit na minsan ko na nakita 5 taon na ang nakalipas. Ganun pa rin iyon. At tingin ko ay hindi na magbabago pa. Mas matutuwa pa si Daddy kung ibabalita ko sa kanyang patay ka na. Walang emosyon na sabi nito. Kaagad itong lumapit kay Rolf. Kita ko ang pagpulupot ng braso niya roon. Tila siya ang totoong may teritoryo roon. Noon pa man, ay patay na ang turing niyo sa akin. Sagot ko naman, yes, purong kahihiyan lang ang dinala mo sa amin. At tama nga si Daddy. Dito ka nga matatagpuan ang basurang katulad mo. Puno ng pandidiring sabi nito. Ibinagsak ko ang aking tingin pababa at pumikit ako ng mariin. Patuloy ang pagtarak ng mga punyal sa puso ko. Ginawa ko ang kasinungalingang ito. Dapat ay ako rin ang tumapos. Gumuhit ang sakit sa aking dibdib, habang ang lahat ng tao ay nakatuon ang mga mata sa amin. Pati na rin si Ara at Ashley na naguguluhan na rin. Tumingin ako kay Rolf. Kahit pa nanlalabo ang aking paningin. Dahil sa akin kaya siya na aksidente. Kaya ba nawala ang mga alaala niya? Kaya unang pagkikita namin ay hindi niya ako maalaala. Ngunit bakit? Bakit sa dami ng pwedeng isla na nahinto siya sa islang ito? Nananahimik ang nagpupumilit kong puso sa kanya. Ngunit dahil dumating siya at naging mapusok at naging sinungaling ako. Hindi na ako ang asawa mo. I am your unwanted wife, Rolf. We divorced before. I left 5 years ago. I'm sorry. Patawarin mo ako. Na nagsinungaling ako sa iyo. Nanginginig na sabi ko. Nanatili itong nakatitig lang sa akin. Hindi ko hinintay ang magsalita siya. Tingin ko ay mas lalo lang akong madudurog kapag narinig ko ang boses niya. Kapag narinig ko kung paano niya ako ayawan, katulad ng dati. Hinawakan ko ang aking bibig upang hindi makawala ang aking paghikbi. Tumakbo ako papalayo. Narinig ko ang pagtawag ni na Ashley at Ara. Ngunit hindi ko na iyon pinansin at nagpatuloy. Sumakay ako sa sasakyang motor at bigong umuwi.
Alam kong hindi na siya babalik dahil nandito na si Ate Amara. Tanggap ko na iyon. Matagal ko nang natanggap. Nagdurugo ang puso ko. Ito na yata ang pinakamasakit na tingin ko ay mas masakit pa ang pagpaparaya kaysa sa nagpalaya noon. Masyado kong nilasap ang bawat araw na kasama ko siya. Ni hindi ko na malayan ang oras. 5 buwan na magpakilala ako sa kanyang asawa niya. Masyado akong naging masaya na dapat ay hindi pala. Napasandal ako sa pintuan nang maisara ko iyon. Ang init na nagmumula sa aking ilong at ang mata ay lalong nakakapagpasakit ng aking dibdib. Inilibot ko ang nalalabong mata ko sa maliit na bahay na ito. Dahil simula bukas ay wala ng Rolf ang makikita ko sa bahay na ito. Kinagat ko ang aking labi. Gustong-gustong ko mawala ng mga hikbi ko. Ngunit patuloy ko iyong pinipigilan. Naulunigan ko ang yapak na huminto sa harapan ng pintuan. Mas lalo akong napaluha. Niyakap ko ang aking tuhod. At narinig ko ang paghawak ng seradora nito. Athena, please, open this door. Si Rolf sa labas. Patuloy ang paghikbi ko. Pakiramdam ko ay nagbabara ang lalamunan ko dahil sa matinding pag-iyak. Please, Rolf. Listen. Nanginginig ang boses na sabi ko. Ikinasal tayo 3 years ago. At kinasusuklaman mo ako. Pero lahat ng yun ay nagpapasalamat pa rin ako. Nanatili ka sa akin sa loob ng 3 taon. At hindi ko alam kung anong rason. Huminga ako ng malalim kasabay ng pagpupumilit na kumawala ng hikbi ko. Tinutup ko ang aking bibig upang hindi iyon marinig. Please, open this door, Athena. Halos sirain na nito ang pintuan. Please, Rolf. Umiiyak kong sabi sa kanya. Please what, Athena? I'm in love with you. Alin dun ang hindi mo maintindihan? Puno ng pagmamakaawa na sabi niya. Please, open this door, Athena. Let me in. Let me in again in your life. I promise, I'll be good. Please. Puno ng sakit na pagmamakaawa niya. Tumingala naman ako sa kisame. Patuloy pa rin ang pagbagtas ng luha sa aking pisngi. Patuloy ang kirot ng puso ko. Kung maaalala mo lang ang lahat na nakaraan nating Rolf, nakasisiguro kung hindi mo masasabi ang lahat ng yan. Umiiyak na wika ko sa kanya. Bago ka umalis ng hotel, ay sinundan kita. Pero hindi kita naabutan. Naaksidente ako, Athena. Ng mga oras na umalis ka. At nawala ang memorya ko. Nagising akong walang maalala na kahit na ano. Na kahit ang pangalan ko ay hindi ko alam. Pero isa lang ang naaalala ko. Ang mahanap ka. Walang gabi at umagang lumilipas na hindi kita naaalala. Hanggang sa unti-unting lumilinaw sa akin ang lahat. Nagtungo ako dito sa Isla Verde for the same reason. Gusto kong bumawi kasi mahal kita. Gusto kong lumuhod sa iyo at magmakaawa. Napiliin mo ako ulit. Na mahalin mo ako ulit. Rinig na rinig ko ang pagkadurog ng boses niya. Hindi ko na napigilan ang mapahikbi sa kanya. Unti-unti itong lumalakas. Na kahit anong pigil ko, ay patuloy iyong nagtraidor sa akin. Umalis ka na, Rolf! Umiiyak na sigaw ko. Hindi kita marinig. Please say it again. Nagmamakaawang sabi nito. Naguguluhan ka lang. Malamang ay hindi pa malinaw ang lahat ng alaala mo tungkol sa akin. No, hindi ako naguguluhan. Kahit kailan hindi ako naguguluhan sa nararamdaman ko sa iyo. Please, Athena, don't break my heart.
Please baby, let me in. Nagmamakaawa na sigaw nito. Pumikit ako ng mariin. Kung hindi siya aalis, ay ako ang aalis sa aming dalawa. Kahit nanghihina ang aking mga binti ay tumayo ako muli. Ngunit ilang hakbang pa ang aking nagawa patungo sa kusina. Kaagad kumalabog ang malakas na pintuan. Halos masira iyon. Nagtama ang mga mata naming dalawa nang iluwasin ang pintuan. Nakikita ko ang pamilyar na mga mata niya. Kita ko ang pamumula nun. Bumitaw ako sa malamlam niyang tingin. Pakiramdam ko ay kung makikipagtagisan ako, ay mas pipiliin kong manatili na lang sa kanya ay hindi na umalis. Patawarin mo ako kung nagsinungaling ako sa iyo. I'm sorry kung ngayon ay naguguluhan ka. I'm sorry. Umiiyak na wika ako sa kanya. Hindi ko na napigilang humagulhol pa. Hindi ko na siya magawang tingnan. Dahil mas lalo lang akong maiiyak pag pinagmamasdan ko pa ang mukha na labis kong minamahal. Umatras ako nang makita kong papalapit siya sa direksyon ko. Hindi ko kayang magpatuloy kung patuloy niyang kakainin ang distansya naming dalawa. I'm going to leave this place without you. Wala akong pakialam kung hindi mo na ako mahal o lumipas na ang pagmamahal mo sa akin. I want to earn your love again. Asawa kita at hindi magbabago ng kahit na ano. Aniya at tuluyang kinain ng distansya naming dalawa. Hinawakan niya ng marahan ang aking pisngi. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang mainit niyang palad sa akin na walang kahit na anong pang-aayaw at pamimilit. Accept me again. Accept me as your husband again. You're the only one I love. Hindi ko kayang magpatuloy na wala ka. Please, Athena. At pinag-isa ang noo naming dalawa. I signed the annulment papers before I left. Matagal nang walang bisa ang kasal natin. Itinapon ko. Itinapon ko lang yung papel na yon. After you left me. Dahil hindi ko pinahihintulutan ang pag-alis mo. You can never escape me. Kahit iwan mo ako ng paulit-ulit, hahanap pa rin ako ng paraan upang mahanap ka. Hanggang sa mapagod ka ng tumakas at manatili ka nilang sa akin. Wala kang choice, Athena. Asawa mo pa rin ako at pag-aari kita. Pero paano ang pamilya ko? Paano si Ate Amara? Paano kung ayaw ng pamilya mo sa akin? Nanginginig ang boses na tanong ko. Iniangat niya ang aking baba upang maglebel ang aming paningin. Wala akong pakialam sa kanila. Dahil simula ngayon, ako na ang pamilya mo. Mananatili tayong isa at tapat sa isa't isa. Umiiyak akong tumitig sa mga mata niya habang ang luha ko ay walang tigil. Naramdaman ko ang mainit niyang daliri na pumapawi sa aking mga luha. Paulit-ulit ako noong humihiling sa Panginoon na bigyan ako ng isang pamilya. Pamilya na ituturing kong parte nila. Hindi pilit, pero sapat lang. At ngayon hindi ako makapaniwalang si Rolf ang ipagkakaloob niya sa akin. Hanggang ngayon hindi ako makapaniwala na ang taong magtuturing sa akin ng sapat at sobra-sobra ay ang taong nasa harapan ko ngayon. Tumango ako sa kanya. Hindi ko maibuka ang bibig ko dahil sa patuloy na paghikbi ko. Sabihin mo, Athena. Malamlam na bulong niya sa pagitan ng mga titig. Oo. Marahan kong sabi. Oo. Mahal na mahal kita, Rolf. I want to spend my whole life with you. Nanginginig ang boses na sabi ko. Kita ko ang pagpatak ng luha niya na ngayon ko lang nakitang umiiyak siya. Hindi na ito nag-atubili at siniila ko ng malalim na halik. I love you, Athena. Magpakasal tayong muli. Magpakasal tayo sa gitna ng sagradong puno ng amadilyo. Puno ng pagmamahal na sabi ni Rolf. Sa kabila ng walang kasiguraduhan, nanatili rin tayong tumataya at nanatiling umaasa na balang araw ay sasang-ayon sa atin ang tadhana at magiging masaya. Namuhay kami sa Isla Verde ng masaya at doon na rin nagpakasal
Isang traditional wedding iyon. Nang umuwi kami sa syudad, nagtungo kami sa magulang ni Rolf upang humingi ng basbas sa kanila. Hindi ko binalitaan ang pamilya ko sa naging desisyon ko. Ayaw nila sa akin at hindi ko na iyon ipipilit pa. Tingin ko ay darating ang araw na mapapatawad ko sila. Ngunit tingin ko ay matagal na panahon na iyon. Namuhay kami ng tahimik at minamahal ang isa't isa. Wala na akong hihilingin pang iba dahil lahat ng ito ay sobra-sobra na. Sabay naming tinatanaw ang magandang pagsikat ng araw habang magkahawak ang aming mga kamay. I love you, Athena. Bulong ni Rolf sa akin sa pagitan ng mga yakap. I love you to Rolf. At inilabas ang pregnancy test sa kanya.